Praise God. Malakas na papuri na Yahweh Shaddai. Iyong malakpak na ng pagpapala sa Pilipino. Hallelujah. Handa na ba kayo makinig sa salita ng Diyos? Sino po yung handa rito sa dalawang kamay? Sino malakas? Ako po'y naniniwala sa sarili ko ay mayroong gagawin ng Diyos. Nakasunda ka ba kayo ng prayer request? Yung walang prayer request muna, ano mo? Sabi nga ng Panginoon, ang sabi niya, ask and you shall receive. Amen? So, hihingi tayo ngayong gabi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Amen? Ano ko lang po ipapakanta niya? Amen? At sa gabi ito, tayo ay kakagawin ng ating Thank you po. Panginoon sa pamamagitan ng mensahe na nagbibigay kagalingan, mensahe na nagpapalaya, mensahe na nagpapala, mensahe na nagbibigay ng biyaya at gagamitin ng Panginoon sa gabi ito. Walang iba kundi ang ating kapatid, Elder Disciple ng FFI, DWS, Primary Partner, Fellowship International, Brother, Resurrection, Rex, America. Palakpakan natin ng Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus.
aking pagsasalunan, ito po'y susundan mo ng iyong tanda, bihala at kababalaghan. At inakit po namin na sa aming kalagitnaan, ikaw ay naririto at umaasa kami na may gagawin ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin natin ang Panginoon. Maaga kasi ako nakarating sa inyo. Bumabag-ibag ko kanina. Di ba na? Malakas yung ulan. Nakatulog po ako dahil sa sakyan. Pag-isip ko ulit ko siya. Temporary. Okay? May gagawin ng Diyos sa akin. The gospel is taken from Mark chapter 7 from verse 1 to 8. Jump to verse 14 to 15 and jump to 21 to 23. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi
kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang kanin sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuang dinana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pinsel, sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi man lamang naguhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo na kanyang isulat, ang paggalang sa atin ng bayan ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito ay sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala nila ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y mga tradisyon ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Makinig ang may pandinig, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mamaligya, maglibol, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahamalan. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso, at dahil sa mga ito ay nagiging marami ang tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Napuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Diyos. Okay, titignan po tayo ng paupo. Medyo lalapit na ako ng konti. May baling na misa po tayo ng day daw, kaya samantalahin natin yung oras. Anong klaseng boses meron ako? Ba't nagkagaling mo? Parang nanamigan po sa likod ko. Okay, bago tayo mag-umpisa, bago tayo makinig, ay palakpakan natin ng malakas ko yung malakas sa bayasigaw. Welcome sa inyong welcome. Holy Spirit, take over in my heart. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat po na sumagot ang siyang prayer. Pag-uusapan po natin ngayong gabi dito, ang Panginoong Jesus ay tinatawagan po tayong lahat. Lahat po tayo tinatawagan ng Diyos para tayo po ay maging malinis ang puso. Amen. Jesus calls us to purify our heart, mga kapatid. Sabi ni Propeta Isaias sa ating binasa, narinig nyo? Sabi ni Propeta Isaias sa
sa ating binasa, ang mga mapagkunwari, sabi ni Jesus, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo na kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayan ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubuhay. Nais ng Diyos na yung ating puso may kalinisan, mahina. Bigyan po natin na maging malinis ang puso natin. Pinatikos ni Jesus ang mga eskriba, ang mga Pariseo sa kanilang kapag-imabawan, sa kanilang kaipong-rituhan. Ito'y espiritu na maaaring sa ating din ngayon ay kumikilos. Maaaring sa ating puso ay nagturoon. Kaya kahit anong ginagawa natin na pagpupuri at pagsamba, kapag marumi ang puso natin, hindi nakalulugod kay Yahweh El Shaddai. Kaya ang pinaka-desire ng puso po natin, tulad ng panawagan ni Jesus calls us to purify our heart. Sabi ko sa Beatitude, blessed are the pure in heart, for they will see God. Mapalad niya ang may malinis na puso, makikita niya ang Diyos. Pero sometimes, sabi ng mga kasulatan, there are times when we are tempted to waste whatever God has given us. Nasasayang ang mga biyaya, ang mga gifts na binigay sa atin ng Diyos. Nasasayang kapag ang puso natin ay walang marumi at di malinis. Nasasayang ang bigay na biyaya sa atin ng Diyos. Sayang daw yung gifts, sayang yung blessing, sayang yung pagpupuri, hanggang kaysa dahil sa kalagyan ng ating puso. Baka kalagyan ito na pagsasalita ba para may puso? Kaya sa akin ang mga idol, there are also times, may mga panahon, there are also times when we are misled to use them for self-serving purposes. Minsan, yung tinatanggap natin blessing, gifts, para ibigay sa Diyos,
ng yan ibigay kay Yahweh El Shaddai. Amen! Kaya ano ang dapat natin gawin para hindi po tayo mapabilang sa sinasabi ni Jesus na mawag ito para hindi tayo makasama sa mga matuling puso. Sabi ni Jesus, hindi ang mapasok sa bibig ng tao nagpaparugi sa Kanya, kundi ang lumalabas sa bibig ng tao. Halimbawa, lagi tayo nasa simbahan, lagi tayo dumadalaw sa gawain, pero kung magsalita tayo'y nakasasakit ng kaluluwa o matinding pagbumura natin o yung lumalabas sa bibig natin ay hindi siya nagdudugod sa Diyos. Sabi niya, pag nasa simbahan, praise the Lord! Pag nasa bahay, praise the Lord na. Bakit? Minumura yung anak, minumura yung asawa, minumura yung kapitbahay. Yun ang kapalipabawan. Yun ang kapastikan. Panay tayo sa gawain, panay tayo ang simba, hindi naman namin na isa sa buhay ang mabuting balita. Sabi ng Panginoon, higit yung pinapahalagahan ang turo ng tao, human tradition. Pag sinabing tradition, dalawang klase yun. Magkaiba ang human tradition sa divine tradition. Divine tradition is the word of God. Human tradition, turo ng tao. Isipin mo sa mga Israelita, may 10 utos ng Diyos. Mayroon pang 603 na commandments. Mayroon commandments. Pinakahalaga yung 10 commandments. Pinakahalagang utos. Ang 10 utos, pinabahal mo tayo sa mundo. Mas pinahalagahan yung 603 na commandments na kailangan bilang mo ang habang mo at sumunod ka, nagkakasama ka. Kailangan pagkain mo, maghugas ka mabuti ng kamay. Kailangan hugasan mo mabuti yung iyong tasa. Isipin mo yun. Pinabibigyan yung aral. Kailangan nila yung 603 commandments. Pero pa yung 10 commandments, plus 10 ay may 613 commandments. At pinahalagaan sa ito, mas pinahalagaan nila ang turo, human tradition, yung mga turo ng tao, bawal isuot
Kakagabi, ay mahirap yun. Gusto ko sasama ko gabi-gabi nililigo. O di ba? Bawal! Bawal mapalis pagkahapon! Bawal na ang swerte! Ha? Minsan tayo contaminated! Our faith sometimes are contaminated by evil teaching. Katoliko ka na, Kristiyano ka na, pero sa bahay mo may pusa at gumaganyan-ganyan o sa iligahan. Pinagsasama ninyo yung Christianity at saka yung hindi Christian naniniwala ka sa punsoy. Naniniwala ka sa anting-anting. Naniniwala ka sa tawas-tawas. Huwag niyong pagsalahin. Doon ang contaminated by evil teaching. Kailangan ang ating pananampalataya buhay at mapagalitan ng araw natin ay araw ni Jesus. Kailangan mo paghahanapin. Alam mo ba ang tuloy kapag nakuntanin ng lason, question, mamamatay ka. At ganun din sa pananampalataya. Di pwedeng magsamahin sa Satanas at si Jesus. Hindi pwedeng magsamahin ang aral ng Diablo at ang aral ni Kristo. Kailangan alam mo ang turo, ang aral ni Yahweh El Shaddai. Amen! Para hindi po tayo maging mahimabaw, katulari. Monoblocks, Aurora. Last week, celebrating. Kailangan na tayo nito. And to do this, so that we must have a good way and be purified. Our heart, sabi ng Bible, always think and remember that everything starts from within. Isipin lang natin na ang lahat ng bagay na ating gagawin ay dapat nag-uumpisa sa puso at hindi sa puso. Sa puso. Wala kang kausap. Sa puso. May puso mo ba tayo? Sino may puso? Yung puso mo mahalaga. Bakit? Ang puso ay trono ng Diyos sa lupa. The throne of God on earth is our heart. Una Corintios
Hindi ka lang binigyan ng bonus na kapremyo, galing ka lagi. Enjoy your life. Enjoy your life. Amen. Enjoy your life. Sabi ni St. Paul, do not let the devil at loopholes, mga kapatid. Huwag niyo anong bibigyan ng buwan. Si Satanas, sa inuuhan. Do not let the devil at loopholes bukas. Dahil pag binigyan ng bukas, ang demonyo, tutuloy tayo. Siyempre, pinaghahanap ko si Holy Spirit at saka ng Holy Spirit. So, iwasan ang resentment, hinanakit. Yung lagi nag-ihinanakit. Bakit ka nag-ihinanakit? Kasi, may kondominium ka na, may bahay ka pa. Hindi mo dalawang sasakyan, hindi mo man binibigyan ng isa yung nanay mo. Wala akong pinagbabalikan. Wala akong sinasabi. Huwag maghihinanakit. Resentment. At panghuli, inyong aking ninangakita, hatred, enrage, envy, anger, resentment, in my heart, timidity, pagkamahiyain. Kristiyano ka na, nahihiya ka pa, itaas ang kamay, para ipalakpakan ng lahat sa Yesu. Ay, bakit nahihiya ka pa rin? Kasi tawa ng poder. Nahihiya sa kapatid. Ano masama nun? Huwag kang mahiya. Kaya yung mga matatanda namin, everything is not from within us, from having a heart that truly cares, and that is a pure heart. Dahil ang nais daw ni Jesus ay malinis na puso. A pure heart, that what I long for, ang nais ni Lord. Pangalawa, tandaan mo, pag sinabing purity, kalinisan. And purity, it is an absence of blemish, yung karamihan. An absence of blemish or stain. Yung mancha. Especially, sin, kasalanan. Purity is the state of being morally and spiritually pure, which is sin. It has scripture to us as the result of being the people of God. Bilang bayan ng Diyos. Para kayo natin ko. Bilang bayan ng Diyos, dapat malinis tayo. Kung si Kristo yung ulo, the head of the church, and we are the body, abay, banal yung ulo, habang yung katawan, hindi pwede. Hindi pwede banal yung ulo. Baka ulit-ulit natin tulungan na sa kanan ng pagpupuri at ano ang kailangan. Pero dito, ulo. Bakit ang tao lang, pero hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Hindi po dapat yan. Amen. So, joy is start and begin in our heart. At tandaan mo, gusto nyo sa kanyang naging. So, number 2, sabi ng Bible, tandaan niyo po, God's call His people to be holy
Isa sa pangalawa, magpakabanalan tayo. God called us to be holy. Kabanalan. At yung pag-ability, maging banal, tutulungan siya ni Yahweh na siya. Amen! Kasi minsan ang gusto natin kapag nalulunod sa Diyos, sa samahan tayo ang kagawayan ng Diyos. Amen! Divine purity, the purity of God, the purity of Jesus, and always the fellowship of God. God demands us to be pure and holy. And finally, pagkatapos ko, kayo aalis sa iyong banal na misa. Pakulit mo, God's people are to live pure lives. Malinis na pamumuhan. Alam mo, ang natatandaan ng tao, yung kanilang ginagawa. Yung magandang ginagawa ng tao, isang pagkakamali mo, pura lahat yun. Pura lahat yun. Ito mo yung mga politiko na yun. Nag-aaway-aaway sila. Hindi sila nag-iintindi ng magandang iaayos sa ating bansa. Nag-aaway yan. Ano klase yung mga ugali? Huwag ang nakalimutan. Magpasalanan. Mamuhay na may kalinisan. Kung anong ginawa mong mabuti, huwag mo na makuhin pa. Kung anong magandang ginawa, huwag mo na susunod pa. Alam na ng Diyos pa ang maganda natin ginawa at gaganapin pa na ang lahat ni Yahweh sa lahat. Amen! Amen! Huwag kayo magpapawiran. Kaya kung nakikailangan sa tinutulungan kita, kung di ka tinutulungan, hindi ka nakikita niya, ay tinutulungan. Kapag ibabawan, kaplastikan. Sabi ng Bible, kung anong ginawa mo, na mabuti sa kanan kamay, hindi na nakakalaman pa ng kaliwang kamay. Kung anong ginawa mo sa kanan kamay mo, hindi na nakakalaman pa ng kanan kamay. Magpuri ka at magbigay ng maraming sa Diyos. Amen! Si Job na dumaan sa matinding pagsubok. Namatay ang lahat ng mga anak. Nawala ang lahat ng kayamanan. Iniwan ang asawa. Iniwan ang mga kaibigan. Ha? May sinisipa si Job. Sinisipa niya ang kanyang mga kaibigan. Sinisipa niya ang kanyang asawa. Sinisipa niya. Wala. Ang sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang babawi. Purihin si Yahweh sa atin. Nakakita ng Diyos ang magandang karakter na nalinisan ng puso. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? After ilang mga taon, ibinalik lahat ang mga nawala sa kanya. At yung sampung anak niya, muling ibinalik ng Diyos sa kanya. Magandang asawa at patuloy pa ang nakakatawanan na ibigay sa kanya. It will remain faithful. It will remain a pure heart. It will remain holy. It will remain a pure life. Malinis na pamumuhay.
Tingnan niyo kung mataas na mataas. At ang kagalan na lumamig sa atin. Kinatisan ni Lord, kalinis ang puso. Siya ang bahagia. Cleanse us with your fire, Lord. May we walk uprightly.
mamaya po magkakaroon tayo ng